Tinagong Dagat. Mga kwentong paranormal at mga urban legend stories. Paalala: ang video at content na ito ay ayon lang sa aking pananaliksik. Wala po itong intensyon na manira o pilitin kayong maniwala. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyong dala sa videong ito, ay malaya kayong magsasagawa ng inyong pagsisiyasat. Ang laman ng videong ito ay gabay lang at dagdag kaalaman lamang. At hindi po ito gawa ng isang profesional. Pero bago tayo magsimula, please subscribe and follow. Isa na po yung napakalaking tulong sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Mga kayamanan sa underworld at mundo ng karagatan sa Tinagong Dagat. Ang underworld na ginagabayan ni Magwayen ay nagtataglay ng mga mahiwagang kayamanan at nakakabighaning marine life. Kabilang sa mga kayamanang ito ang Tinagong Dagat. Isang anyong tubig na matatagpuan sa mystical island ng Panay. Ang enchanted sea na ito ay sinasabing tahanan ng iba't ibang aquatic creature, kabilang na ang mga makukulay na isda at iba pang nakakabighaning marine life. Ang mga kwento at alamat ay nagsasabi tungkol sa magigiting na mga adventurer na nakipagsapalaran sa Tinagong Dagat sa paghahanap ng mga kayamanang ito na nahaharap sa parehong panganib at kababalaghan. Ang mga mitolohiyang nilalang na ito at ang kanilang nakakabighaning mga kwento ay nagdaragdag ng lalim at intriga sa mayamang alamat na nakapaligid kay Magwayen. Sa mitolohiyang Bisaya, ang Itinagong Dagat ay tumutukoy sa isang anyong tubig. Isang dagat na tila lawa na sinasabing nakatago sa kalaliman ng isla ng Panay, kung saan ibinaon ni Magwayen ang Diyosa ng dagat sa isang bahagi ng karagatan upang protektahan ang kanyang mga kayamanan. Pagkatapos mamatay ang kanyang anak, na si Lidagat. Ang mga kwento ng kapangyarihan ni Bakunawa at ang pang-akit ng mga kayamanan na nakatago sa loob ng Tinagong Dagat ay patuloy na nakakabighani sa imahinasyon ng parehong mga lokal at tagalabas, na nagpapakita ng pangmatagalang pagkahumaling sa mistikal sa kulturang Pilipino. Ang isang tanyag na destinasyon ay sa Iloilo. Ang Tinagong Dagat ay isang lawa ng bundok na matatagpuan sa isang mataas na talampas, na may taas na mga 2,000 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat na matatagpuan sa barangay Kabatangan. Paano nakuha ang pangalan ng Tinagong Dagat? Sa bayan ng Lambunao, nanirahan ang isang binata. Ayon sa alamat, sa isa sa mga sitio Lambunao, may nakatirang isang makisig, masipag, mabait, at malakas na binata na paborito ng mga matatanda dahil sa mga katangiang ito. Ang pangalan niya ay Nabong. Isang hapon, habang pauwi si Nabong mula sa bukid, nakasalubong niya ang isang babae na ang kagandahan ay karibal sa Diyosa. Nagpansing abot ang kanilang mga mata. At si Agat, na likas na mahiyain, ay ibinaba ang kanyang mga mata. Ngunit hindi nila maaring tanggihan ang kanilang mga damdamin at agad na umibig. Gayunpaman, ang ama ni Agat ay isang napakahigpit na tao at maingat sa sinumang lalaki na kausapin ng kanyang anak na babae. Kaya sinabi ni Agat kay Nabong na makipagkita sa kanya sa isang lugar malapit sa isang ilog. Tuwing hapon, nagkikita sila malapit sa ilog at mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Ngunit isang araw, nahuli sila ng tatay ni Agat na nag-uusap ng matamis sa isa't isa. At sinampal niya si Agat at binalaan na huwag nang makita si Nabong. Nabalisa si Nabong nang ilang araw niyang hindi nakita si Agat. Lingid sa kanyang kaalaman, ikinulong siya ng ama ni Agat sa kanilang bahay. Kaya, isang gabi, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at pumunta sa bahay ni Agat. Habang nasa daan, nakilala niya ang ina ni Agat na naghahanap kay Agat, na nang gabi ring iyon ay nakatakas sa kanyang silid. Sabay nilang hinanap siya at nakita nila sa lugar kung saan sila nagkikita. Nagpasya silang tumakas at pumunta sa malayong lugar. Sila ay masaya. Isang araw, nagkasakit si Agat at namatay. Napakasakit ng puso ni Nabong na araw-araw ay nagpupuyat siya sa tabi ng libingan ni Agat. Umiiyak at nananaghoy sa kanyang pagkawala. Hindi nagtagal, siya rin ay nagkasakit at namatay. Ang mga luhang ibinuhos ni Nabong ay himalang umagos at nabuo at naging isang lawa.
Sa katunayan, ang isang dakilang pag-ibig ay hindi kumukupa sa paglipas ng panahon, mag-iiwan ito ng imprint na mananatili magpakailanman. At ang mga taong malapit sa lugar, tinawag ang lawa na tinagong dagat. Visayan Mythology Version. Pulo ng matungkad, ang tinagong dagat, at higanting bangus. Noong lumang panahon kung saan ang mga puon at diwata ay kasamang namumuhay ng mga tao. Isang pulutong ng maliit na kaharian na tinatawag na Ibalong ay may nanirahang isang binatang mangingisda. Kahit mahirap ang binata at may dugong alipin, siya naman ay mabait, magalang at masiyahin at may kaaya-ayang anyo. Matikas at matipuno, napakaganda ng pagkayumaging kulay. Siya ay kinagigiliwan ng kanyang mga nakakasalamuha at mga kasama. Isang araw habang nangingisda may nahuli ang binata at mga kasamahan nito sa lambat. Laking gulat ng lahat ng mangingisda nang makitang may isang magindara o sirena sa lambat. Napakagandang nilalang na kalahating babae at kalahating isda, maganda ngunit mapanganib. Sisibatin na sana ng mga mangingisda, ang magindara nang biglang tumalon sa tubig ang binata at pinakawalan ang magandang nilalang. Lumipas ang mga araw at masagana ang huli ng mga mangingisda. Ngunit isang araw bigla na lang tumahimik at nagdilim ang paligid. Isang malakas at malaking bagyo ang biglang humalik sa dagat kung saan ang pulutong ng mangingisda ay naroon. Lahat ng mga bangka ay tinangay ng malakas na hanging dulot ng bagyo. Ang mga mangingisda ay nagsipaghulog sa nagngangalit na karagatan. Natakot ang binata at nagdasal sa mga puon at diwata. Nagimbal ang binata sa kanyang nakita, nakakapangilabot. Nakita niyang kinakain ng mga magindara ang mga kapwa niya mangingisda. Natakot ang binata di lang para sa kanyang buhay, ngunit maging para sa kanyang kaluluwa. Naniniwala ang mga lumang tao nang ang kalag o kaluluwa ng isang tao, kapag nalunod sa dagat, ay habang panahon mabibilanggo sa dagat. Isang magindara ang sumugod sa binata. Nawalan siya ng malay at nagising na siya, ay nasa pangpang at ang magandang magindara ay lumalangway ng palayo sa kanya. Dahil alam ng binata na ang magindara ang nagligtas sa kanyang buhay, inabangan niya ito at ng kanyang masumpungan ay madalas na silang magkita sa tagong bahagi ng baybayin. Nagkamabutihan ang makisig na binata at ang magandang magindara. Ang binata lamang ang nakaligtas sa malakas na bagyo. Lahat ng mga kasama niyang mangingisda ng araw na iyon ay hindi nang nakauwi ng buhay. Pagkaraan din ng bagyo ay lagi nang masagana at nakakahuli ng mabilis at marami ang binata. Kadalasan din ay may mga kabibeng, may hiyas na napapadpad sa kanyang lambat. Dahil dito unti-unti nang umaangat ang estado sa buhay ang makisig na binata. Dahil dito madami ang nainit sa kanyang mga natatamasang biyaya. At naging kwento ang kanyang alamat. Ang mga malaking taong nasangkot sa flood control project. Kumusta na kaya sila? Masagana na siguro ang kanilang pamumuhay. May hustisya pa kaya? Ang namatayan dahil sa baha. Maging alamat na lang ang mga taong sangkot sa flood control project. At dito nagtapos ang kwento ng tinagong dagat. Kung ngayon ka lang napadaan sa channel ko, please like, share, comment, subscribe and follow. Mga kwentong paranormal with Cebu Paranormal Group. Maraming salamat po.